hanapin nyo lang yung tatlo. Kulay ng location, ilaw ng location, yung vibe ng location. Pag na-fit mo yon dun sa current couple mo na nandun, do the shoot on that particular part. May mga time na nawi-weirdohan sila sa amin na, bakit kayo mag-shoot sa banyo? Pero hindi ko ma-explain kung bakit. Papakita ko na lang after ng shot. Kailangan, imagine in one straight line, arrow up. Siyempre, pataas, pa-level up. But you need to set two expectation, two bars. One for you, the highest one, and one for the couple, which is your client. What is up? Welcome to another episode of Monochrome Podcast. This is Marby de Guzman, your host. And for tonight, makakasama natin ang isang idol. Idol natin itong lahat. Grabe, ibang klase yung photography nito at saka yung kulay. Paano ko ba siya ihalimbawa? Sobrang bait na nito eh. Tropa natin. One of the sought after wedding photographer dito sa Pilipinas. Ladies and gentlemen, please all welcome Mr. Michael Miko Gonzalez. Hello. Let's go! Come on! Solid din. Congrats! Kamusta? Okay naman, doing great. May mga few challenges, pero may good and bad challenges. Highs and lows, no? Highs and lows. Saya, actually, kahit naman anong challenge yung iba to sa'yo, parang may mga lesson learned after that. So, kinakabahan kasi parang ito yung first time ko na mag-talk without a visual aid. So, Walang daya. pure voice and pure conversation lang. Pero thank you sa pag-invite. Nice. Kamusta biyahe mo? From Bulacan. Natulog lang ako buong Natulog biyahe lang. eh. Oh, nice, Natulog lang nice, ako nice. eh. Buti nga sinamahan ako ng team ko ngayon. Oo nga, So, nandito yung buong thank team you, ng guys. Thank you. Miko Studio, no? Dito. Kaya, and guys, mayroon tayong mga special guest ngayon. Yung co-host natin, syempre, Mr. Dax Dakudaw and Ace Yun. Ryan Ching! Yun. Hello! Let's go. Salamat, Marbs. Sayang gabi to. Thank you. It's an honor to be Yan. here this evening. Yan. Tinanggal ko na po si Imon tsaka si Ilo. Ba't nga ba sila kasi nandito? Hindi, ano? Oo nga. Pwede naman kami... Ang tanong, ba't wala sila? Ba't wala sila Hindi, may shoot, Yun may naman shoot, talaga may yung tanong. shoot. Ano ba tanong ko? Ba't sila yung nandito? Hindi, ba't wala sila dito? Okay. Ayan. Teka, balik tayo kay Miko, di ba? Kamusta kayo? Kamusta kayong dalawa? Okay naman. Ito. Magkaibigan pa rin naman Oo nga. kami. Unfortunately, wala nang choice eh. Kasi Kumbaga, kung kay Miko, highs and lows kami, low lang. lows and lows. Lows and lows. Aray ko. Saklap yung magkaibigan. Maghiwalay na kayo kung ganun. Nandiyan naman si Je, so... Diyan si Jake. Gusto natin batiin. Ayan, mamaya. Nandito si Jess sa camera natin mamaya. Pagka, di ba, halfway. Pero pwede natin siyang batiin ngayon. Okay lang ba? Oo. Binabati ka namin, Jake. Wag mo na akong i-message. Oo na, binabati na kita. Dito rin si Message Mr. na Jake message. Consolacion in the house. Ayan. Ang Mika, bilis niya, no? Oh. Sa'yo, 30 minutes. Kasi kami yung pinag-guest nyo dito, pinaka-host nyo dito. Di ba? Dapat dito kasi si Lo tsaka si... Kaya nga. Pero Miko, kwento mo naman sa amin, paano ba nagsimula paano ka nagsimula sa wedding? Alam ko kasi galing ka before sa Maya, di ba? Pero bago ka maging Maya or bago ka maging photographer or like layout artist, sino ba si Michael Gonzalez? Sobrang simple lang. Like, parang isa lang akong bata na gustong-gusto ko lang maglaro. Lagi. Pero nag-take ako ng advertising, fine arts advertising. Sobrang pangarap kong maging graphic designer, layout artist. Kasi gusto kong gumawa ng mga art for the brand. So, doon ako nag-start. Siguro, yung pinakauna kong work is sa isang parang company na mga gamot. Nag-stop ako for nung nag-second year college ako. I need to stop because of financial problems. So, yun. Na-force ako mag-work and then doon ko eventually unti-unting nabibuild yung portfolio ko. As a graphic artist, branding, may mga mock-ups, wala pang AI that time, so parang all manual, Illustrator, like every inch kailangan talagang parang very, very, very manual. And then fast forward,
nakapag-build na ako ng portfolio, websites, especially websites. Oh. So kuya ko dati kasi nagko-code siya. Siya yung nagko-code for my design. So partner kami in a way pero freelancer kami. So yung mga clients namin, mga lawyers. So doon ko natutunan yung Photoshop, yung color combination. In a way, nagagamit ko din yung mga pinag-aralan ko sa advertising. Tapos na-apply ko siya doon. And then fast forward again, wala pa talaga akong plan mag-photography talaga. Kasi nagkaroon lang kami ng subject sa fine arts noon ng photography. Pinhole pa ata noon eh. Nag-try kami like very very first, 'di ba? Pinhole, di ko alam. Oo, parang i-expose mo lang siya for a specific number of or minutes, seconds. Tapos makapag-produce ka na ng photo kahit wala kang camera. As in, box lang talaga. Wow. Box lang talaga. And then, very specific chemicals. So, na-try ko yun. Na-try ko mag-graphic. Na-try ko mag-photography. Pero yung pinaka nagustuhan ko talaga is painting. Like, gusto ko siya kasi parang doon ko na-express yung parang feelings ko on that particular art. Minsan mixed media acrylic and oil. Madami akong experience, madami din akong mga memorable experience dun sa ano na yun, sa discipline na yun. So yung nakaipon ako ng mga paintings, na-realize ko, mga portraits pala yung mga gusto kong i-paint. Like people. Portraits, kahit nga di ko kilala pag nakuha ko lang sa Facebook that time, ipipaint ko sila as a reference. And then, yung pumasok yung photography ulit. Nagkaroon kami ng filmmaking, photo and video yon na discipline naman. Like, filmmaker style. Kumbaga parang, ano pa nga yun film talaga yon, wala talagang photography. So, parang nagustuhan ko siya kasi ang bilis nung output. Like sa painting, paint ka, minsan naabot siya ng 2 weeks, 1 month for one portrait of painting. Yes. Kaya nga parang napansin ko kanina, ang dami mong art dito sa bahay, kaya parang nakakamiss din siya yun. Way. So, yun, doon ako nag-start. Gusto ko din talaga mag-try ng iba-ibang medium, yeah. iba-ibang illustrations or discipline. Pero yung nag-mark talaga sa akin is photography. So, Bakit photography yung nagustuhan mo? Number one, mabilis. Yes. Ang bilis ng output. Kasi parang yung first year and second year namin sa fine arts, more on manual. Drawing talaga, sketching, lahat talaga sa paper mo ginagawa. Tapos nung na-experience ko na yung digital, parang sobrang, alam mo yon, in an instant, makakagawa ka nung naiisip mo agad through photography, dami mong style na pwedeng i-explore. So, yung unang picture ko nga nun, lens cap pa eh. So, I'm sure, nakaka-relate kayo nun. Excuse me, guys. Go. So, Okay ang lang. lalim pala ng background mo sa art, no? Kumbaga, ang dami mo na-explore. But all these years, photography yung pinaka nag-stick sa'yo. Nami-miss ko din ang painting. Okay. Kasi parang, iba-iba yung iba-iba yung natututunan mo dun sa art na yun. Pero, yung kagandahan doon, I'm sure, kunyari pag may circle tayo or meron tayong current natin na inspiration, na-apply natin yun sa ginagawa natin ngayon. Yeah. So, in a way, parang yung painting discipline, yung colors, yung composition, lighting, doon ako na-expose. And then, na-translate ko yun sa photography. Na-try mo na bang bumalik into painting with the values na nakuha mo from photography? Nung pandemic, hindi ba siya naging parang pastime sa'yo? Pero parang may mixed media siya Kasi dun sa Actually, photos nasa niya, photos. Yun yung way ko during pandemic, parang nagdududal ako or nag-aral ako ng digital makeup sa retouching. So parang meron siyang resemblance pag naghahagod ka ng brush, naghahagod ka ng dodge and burn mo sa photos, para ka din nagpipainting kahit digital lang. So parang nakakamiss siya. Pero no, hindi ko pa ulit natatry mag-paint. Sa canvas? No, hindi pa. More on sketching lang. Sketching lang. Galing. Ganda. And, Pero after mo dun sa nag-ano ka na, so
napunta ka ng Maya, di ba? Ilang years ka sa Mayad? Almost 7 years, 8 years din, I think. Pero nung napunta ka I sa think. Mayad, ano na yung skill level mo doon? Parang as in, bago ka pala? Or well, may shoot, nag-wedding ka na? Or Wala talaga, as in beginner talaga. beginner Kasi talaga? pumasok ako nung sa company na yun as a graphic artist. And then, transition ako to layout artist, eventually to colorist. Colorist. Who were still there at the time? Si Nong Alvin, Fiel, Alvin, and Jose, yung mga mentors namin. Sila Kuya Alvin, sila Mm. Kuya Fiel, no? So, Saka sila Kuya Jose. Mga kuya. mga Oo. kuya. Ano siya, super, siya, madaming na-share sa amin yung tatlong founders na yun, kung ano kami ngayon. So, hindi ka nag-photo sa Mayad? Or late No. late ka na nag-photo? Late na. Aksidente lang yun. Yung naging, one time, pumasok ako sa, meron kaming shoot, debut. Tapos, kailangan lang ng extra shooters that time. Pero editor ako nun. SDE editor ako nun. So, nag-try ako. Pinatry sa akin. I think 5D Mark III pa yun. Na sobrang, alam mo yung parang glossy na sa sobrang tagal. And then, doon ko siya na-try. May mga pumasok naman na photos. Kahit mga 3-4. Pero sobrang newbie talaga ako when it comes to photography. As in, hilig ko siya. Pero iba yung pag nakasalang ka na agad, parang, parang, minsan nawawala ka sa sarili mo kasi ibang siya ibang flow siya, ibang workflow siya Oo. So, Ibang animal, no? But at the time, meron na bang photography ang Mayad? Meron na. Meron na si Jamie na yun. Mm. Kaya siya yung nagko-color, di ba? Mm. Tapos kasi, nung nasa Mayad ka, nakikita ko yung Instagram mo as Miko. Ano yung, ikaw yung nagpo-photo doon naman? Parang pag personal project mo, ikaw yun. Ako naman. Oo, pero pagka sa wedding kasi or sa debut, nakakatakot no? Oo. So never kang naging main or Parang napunta din ako sa part na tinanay ko mag-main. Sobrang clear pa sa utak ko yung first wedding ko, Chinese wedding, all in black and white. wow. So lahat ng output namin is black and white. Request ng couple to. No, parang at my own creative freedom. Parang ganun. Tapang nun, ha? Grabe yan, Tapang yun, sobra. Sobra. Anong, may expectation ba yung couple that day na magba-black and white ka? That time kasi when we do meetings, talagang nagsaset kami ng expectation. Ito yung makukuha nila that day. So, in-explain naman namin. And sa part ko naman as a main, syempre may mga safety photos naman from the second shooter and the backup shooters. Pero yung mga outputs ko is mostly for black and whites. So, okay naman sila. Nag-agree naman sila. So, yun yung pinaka-first wedding ko ever. Kasama ko pa noon si Jamie noon. Siya yung nagba-backup sa akin. Di ba sobrang pressure noon? As Jamie Liha na sa Of course. backup shooter. Grabe. Isa yun sa mga parang nareklamo niya noon na inuutusan daw siya Nag-post Di ko yun. Hindi narinig yun, nagpo-post yun si Jamie. Hindi nagpo-post yun. Oo, hindi nagpo-post yun. Pero, yun pala yun yung wedding na yun. Kasi for the history of our viewers, no, si Mr. Dax Dakudaw ay galing sa Wang Videography ng video arm ng Imagination. Nabasa ko yun sa Wikipedia. Kaya ko siya nalaman. Grabe, deep dive talaga mag Research to. Kailangan what we do here, dapat deep Check ko mamaya. research. Check ko yung check mamaya. ko Kaya meron siyang history with Jamie Lihan kasi pareho sila ng company before. Yeah, magkasama kami dati ni Jamie, yes. And doon na galing nahon si Miko. And anong camera gamit mo noon at the time? Nangihiram lang ako noon. Minsan 6D, minsan yung 5D. Nikon. No, it's a Canon. Canon. 1D. Tapos, that time, yung lens noon, 24-70 lang yung available and 50mm. So, doon lang ako naglaro nung perspective when it comes to lenses. So, kasi wala pa ako talagang wala pa akong budget, wala akong actually plan bumili ng camera that day. Gusto ko lang ma-experience kasi sobrang believer ako na kung ano yung work ko, let's say color grader ako or editor ako, kailangan malaman ko yung discipline ng mga kasamahan ko para mas ma-hone ko pa yung kung ano yung pwede kong ibigay dun sa color grading ngayon. So, kailangan malaman ko yung photography discipline, management, even videos kung paano sila tumitingin ng light and paano sila nag-assess. So every time may shoot
kumukuha ako ng mga bits and pieces na mga pwede kong magamit pabalik nung pag-edit ng photos. So, yun. And ano yung nag-trigger sa'yo, no? Or para sabihin na from graphic artist into yung parang sumaba ka na, hindi, magiging photographer na ako. Or even video. So, what made you decide? What helped you decide on that? Yung pinaka first time ko, siguro mga nakakailang weddings pa lang ako nito. Mabibilang pa lang sa kamay. As a what? As a what? As a editor ako noon. As a editor, okay. ako nun. So that Na time, photo on site. Photo on site. Photo on site, yes, okay. yes. Sobrang simple pa ng photo slideshow noon. As in, parang very straight to the point, one song, and then pure presentation lang, walang storytelling. So, yung isang wedding na parang nag-trigger sa akin, okay, try ko tong photography. Yung time na nakita ko yung reaction ng couple. Kasi parang very introvert ako that day. Gusto ko lang nasa holding room lang ako. So parang random lang yun. Pumunta kami sa presentation. Tapos sakto, yung pinto dun sa holding room namin. Katapat mo yung couple habang nanonood ng SD mo. So may chance ako makita sila talaga. As hindi ako nanood ng slideshow that day. Nakatitig lang ako sa reaction nila. And yun yung nag-trigger sa akin na saya sa feeling. Yes. Ang saya sa feeling na parang pwede ko palang ma-contribute yung kung ano yung ginagawa namin dun sa wedding nila. Right. So, yun yung nag-mark sa akin yun, and every time na meron kaming SDE, kahit sa video, nanonood kami ng reactions. So parang in a way, I'm sure, hanggang ngayon fuel siya sa atin, sa field natin, na pag happy yung couple, yung pinaghirapan mo in 12 hours, nakita nila and sobrang happy sila. Grabe, in an instant, nawawala yung pagod mo. Actually, totoo. Sobrang magic yun. Sobrang, ang hirap i-explain, pero na-experience ko siya in a good way. And then parang nakaka-addict siya. Na gusto ko pa makakita ng mga reactions. Yes. So, yun. Actually, isa yun sa mga unique sa ating mga wedding suppliers. Hindi ko alam yan kasi hindi ako nanonood ng SDA ko eh. Edit lang. Edit ka lang, tapos uwi ka na, no? Hindi. Siya yung may-ari studio, pero first dance, umuwi na siya. Hindi, pero di ba kapag nakikita mo yung reaction ng couple, instant gratification siya Totoo, Parang totoo. validation siya kaagad ng work natin. Yes. Diba? And I feel na unique siya. I mean, kasi kung nag-advertising ka before, yung project na pagtatrabuhan mo for what? 2-3 months. Yung Tagal. pa may kita yung reaction, di ba? Oo. Plus, wala na sasabihin, but iba yung gratification na nabibigay sa'yo ng Sobra. weddings talaga. And Reward siya in a way. reward talaga. I mean, hindi siya mababayaran ng pera, yung makita mong ngiti sa kanila, di ba? Kaya nga yung last wedding namin ni Miko, ako nag-uwi ng TF niya Ayaw ninyo ng pera. Hindi na kailangan to. Hindi na. Reaction lang. O reaction lang, namin. pumalakpak sila, naiyak sila. Okay na yun. Binigay ko na kay Dax kasi. Sa akin. Nilagay niya sa bote yung luha. Naka-display. And, okay. With that, no, Miko, through the years, maybe bago to or luma, sa palagay mo, since you were starting from the industry, sino yung mga naging influence mo and also naging mentor in the industry? Super easy answer. Since na Mayad yung first ko na pinasok na wedding company, automatically yung mga videographers nila. And specifically, nung Alvin, parang siya talaga yung nag-guide sa amin. Kahit hindi kami photographers, kasi parang part kami ng isang malaking creative team. So parang sobrang hands-on siya doon. Yung mga, every time na magta-travel siya, lahat ng mga napapansin niya, na-observe niya, sinishare niya sa amin. At the same time, sobrang nakakatakot. Kasi parang binibigyan ka ng expectation. Ilang beses, lahat ng in-interview namin dito nang galing sa Mayad, nakakatakot. Pero siya parang may mga benefits din siya. Yes, oo. And doon ko na-appreciate yung alam mo yun, sobrang open lang nila, sobrang direct lang nila. And ang laking factor na parang na-experience namin yun. Nagagamit namin yun till now. And having said that, ano yung benefit ng having a videographer as a mentor for you as a photographer? Oh, grabe. Ito yung pinaka blessing
as in, parang, ano siya hindi ko in-expect na yung photography style ko ngayon na hone sa mga videographers. Mhm. As in, gusto ko yung way nila magpagalaw, mag-ilaw, continuous. Gusto ko kasing i-break yung photography style that day, that time na kailangan ba strobe lang, kailangan ba naka-freeze ka lang. Paano kung magbigay ka ng motion, mag-introduce ka ng action dun sa frame mo. And hayaan mo mag-isip yung audience mo, ano yung mga nangyayari pa outside the frame. So yun yung naging sa akin parang naging favorite workflow ko yung mga work nyo as a videographers, cinematographers, directors. And then translate ko lang siya sa photo. Ano pa yun before ko pa maging inspiration yung videographers, ginagawa ko inspiration din yung ibang field. Like favorite kong field, hindi naman ako magaling magluto, pero nanonood lang ako ng Hell's Kitchen pag may mga may mga downtime ako. Tapos parang gusto ko makuha yung value nung kitchen na yun. Gusto ko makuha yung workflow na yun, yung pressure na yun. Kasi ang daming nilang gumagawa. Daming head chef, may mga sous chefs, di ba? Lahat yun nagpo-pour lang into one plate. Oo. As in, to Ibubuhos perfection. nila yung lahat ng energy nila doon. In one plate. So parang, gusto ko pa, sabi ko sa kanya, kinakausap na si Chef Ramsey. Pero every time makikita ko yung work niya as terror chef, di ba? Sobrang, sabi ko, ang galing ng discipline nito. Paano kung kunin ko yung value na to, i-add ko sa ano yung meron akong value ngayon. Ganda. So, parang, I'm sure, familiar kayo sa Still Like an Artist, di ba? Yes. Literal na parang kumukuha ka lang ng mga visual inspirations and then put together, magkakagawa ka ng bago mong art or another form of output. Pero what if nakawin mo yung value nila, nakawin mo yung discipline nila, and then i-combine mo yun sa anong meron ka ngayon. Ganda. So, parang sobrang cheat code kasi pag kukuha ka ng inspiration to photos, videos, screenshots. Pero minsan hayaan mo lang mag-imagine ka lang kung ano ginagawa nila, ano yung mga ginagawa behind the scene, and then paano ko mako-combine yun sa photography. So, yun, dun nag-start na kuha ng value sa mga videographers, sa mga directors, kung paano sila mag-ilaw, mag-assess. Ganda nung sinabi niya na yung habayaan mo mag-isip yung tao kung ano yung nangyayari sa labas. Di ba? Parang pag kinunan mo, pa-actionin mo lang dyan. Hindi yung hindi yung nakatayo lang yung syempre, meron ka pa rin ng mga ganon, di ba? Yung mga tayo-tayo. Pero mas priority mo yung mga motion, yung gumagalaw yung tao dapat. Kaya madalas nakikita ko yung gawa ni Mix na may mga low shutter para mas ma-emphasize yung motion Yep. Yun. Ayun nga pala, tanong ko yung low shutter na yun. Bakit mo ginagawa yung low shutter? Well, para mas maganda yung light. Pero minsan mga accidents lang yung mga nako-create naming photos Tapos eventually, parang okay to Ang ganda nito Parang mga mga accidents na mga slow shutter movements. Parang kang nandoon sa photos na yun. Parang nasasaksihan mo yung frame na yun na gumagalaw dahil dun sa isang element na yun. So kaya parang naging part din siya ng flow ko. Pero daming time na nakakalimutan ko din siya gawin kasi ang daming factor pag kumukuha ka Like parang kung ikaw yung may camera, ikaw yung nagli-lead, kailangan may represent mo yung lugar, yung brand, yung personality, as in halo-halo. Kumbaga ang dali lang isipin na pipitik lang tayo, magre-record lang tayo. Yes. Pero back in our head, parang ang dami natin tinitimpla pa. Like, mas marami pa nga yung mga non-technicals Actually, to be honest, di ba? kapag studio owners tayo, di ba? Oo. Dami. Kasi Daming factors. bago pa na dumating sa shoot, ilang problema na sinosolve mo, di ba? Totoo. Sinosolve mo yung late yung team mo. Oo, di ba? Or Or hindi late man, hindi sumipot. Sumipot. Mahirap yun. Hindi, pero seryoso, di ba? Saan tayo kakain ngayon? Saan yung daan? Sino coordinator Logistics. today? Sino? Ang dami. Sa anong room pagdating sa hotel? Mga tipong ganyan. So, yeah.
Yeah, sorry. Speaking of that, no. Kasi kinakasama ko si Miko a few days ago sa workshop ng Notion in Motion, which is a video company. Yes. Sila Rupert and Leo Nicolas. Ganda Andun ng si workshop Albert na yun. Nicolas. And nasabi nila sa akin na sobrang sakto daw na ikaw yung kinuha nila as a surprise guest speaker kasi yung students din nila alam na nandun ka. Tapos super silang napabilib mo kasi yung workflow that you do is in sync with the workflow of a videographer. So how do you what do you say about that? Oh, like I said, parang main inspiration ko talaga is videographers, cinematographers eh. And I think yung reason kung bakit ko siya ginagawa is gusto kong makakuha ng motions. Gusto kong makakuha ng emotions. Yes. Gusto kong ma-freeze yon sa kada frame na kinukunan ko. Ganda. So, ano pa ba yung mga ibang way para makuha mo yung emotions? So, mag-add ka lang ng konting actions, mag-introduce ka ng konting motions, and nagagawa ko yun pag minsan kung kukuha kayo ng, kunyari, turn nyo as a videographers, kuha kayo ng mga shots. Minsan may mga favorite din akong mga shots na galing sa inyo, tapos ginagawa ko lang photo. Pero gusto ko lang din siyang lagyan pa ng twist para mas mukha siyang photography naman. So parang take turns. Kunyari, may ginagawa kayo, observe ako, ano pa yung pwede kong i-improve doon sa ginagawa nila ngayon? Ang ganda nung actions na to ang ganda nung hand movement na to highlight kaya natin yun. Kasi parang ang hirap, ang sobrang kahinaan ko mag-explain through words, to paragraphs. So parang yun yung way ko mag-introduce ng story, kada frame. And sobrang favorite ko din syempre sa mga ibang idola natin, power money shots, 'di ba, in one frame, sobrang ganda. Dapat i-frame mo lahat, 'di ba? As in perfect light, composition, lahat sharp. Pero dun sa style na nahuhun ko is gusto kong i-separate yon or gusto kong gawin yun into 3 photos. Yung 3 photos na yun, hindi sila mabubuhay pag wala yung isa doon. So, kailangan makakuha ko ng 3 photos na yun. Na, for example, portrait mo. 3 photos yung kailangan kong ma-produce sa'yo. Para mabuhay yung... Para mabuhay ko yung gusto kong kwento sa'yo. Wow. Kasi parang hirap na kinunan kita in one frame, na-spoil mo na lahat. Pinakita mo na lahat yung workflow mo, yung studio, ikaw as a director. Pero ang ganda na kada swipe nila, may mga surprises. Like I said, parang mga beyond the frames na story. Ganda. So, kailangan parang connected yon in a way na pag nakabuo ka ng slideshow or gallery, or for example, naka-layout lang, di ba? Pag pinagsama-sama mo yung mga 3 sequences na yon, 3 photos na yon, makakabuo ka ng mga mini stories eh. Yes. And then from that mini stories, mas makakabuo ka pa ng larger story kahit sobrang random siya. So, doon ko siya, yun yung parang naging isa sa mga favorite though. Last point lang no about the workshop that I've worked with Miko recently. I've watched siguro a number of workshops already. Pero ito yung workshop na talagang yung sayo, yung segment mo na talagang worth it. Parang tinitingnan ko rin yung audience, yung attendee. Talagang tutok sila habang nagsasalita ka, yung visuals na pinapakita mo. Super solid. Kung gaano mo siya pinapakita as a photographer, sobrang ganon kahusay din yung pag-execute mo, explaining the photos, explaining your workflow, explaining the lines, the words that you're giving there sa screen. Super solid siya. Thank you. In case na gusto mo siyang ulitin, I'm just here. May tanong ako sa'yo, Miko. So, for you, aside from the technical side of photography, may deeper meaning ba sa'yo photography than just, more than just yung exposure triangle, ISO, shutter speed, aperture, mga ganyan. Ano ang deeper, or nahanap mo na ba yung deeper meaning ng photography for you? I think hindi mo siya mahanap eh. Lagi siyang tuloy-tuloy. Pero right now, photography for me is memory triggers. If you provide them with a good photo, with a good story, magti-trigger dun yung alaala nila during that session.
So, you need to find a better way, a better flow na, alam mo yun, pag, minsan, di ba, pag kunyari, like, for example, kahapon, naglinis kami ng bahay. May mga albums akong tinitingnan. Like, sobrang luma, yung mga baby photo ko, nakahubad pa ako, pero Sana pala dinala mo, pinakita natin sa live. daya nga ng mga ngayon, newborn photography ngayon, sobrang aesthetic eh. Pero back to that, habang tinitingnan ko siya, para siya nagpa-flashback. Alam mo yun, parang meron nagtitrigger sa akin ng storya. And yun yung gusto kong ibigay din sa mga couples natin, sa mga clients natin eh. Photography is not just visual presentation. Memory trigger siya. Nice. So, Ganda. Mag-evolve pa siya, for sure. Mag-evolve pa yung meaning ng photography, meaning ng videography for us. Depende yan sa circle natin, depende yan sa current situation natin. Pero right now, story eh. I mean, parang di siya nawawala eh. Kwento talaga eh. Number one na element na di mo dapat bitawan. Hindi mo dapat bitawan. Kaysa yung mga power shots or something, dapat story pa rin talaga. Story pa din. Nice. Ganda. Pero tingin ko ngayon sa market right now, parang sometimes there are photographers or videographers na nag-a-adapt kung ano yung meron ngayon. Pero kung ano yung nakakita ng madami. Pero with Miko, parang ito yung ilalabas ko. Simulat sa pool. Yun. Oo, parang yung audience or yung client, the market, have adjusted to his craft, to his masterpieces, no? Feeling ko nagbabago yung storya ng picture, pero yung tone kasi, same. Parang ganon. Tama ba? In a way. Diba? In a way. Parang, dati parang heavy posing, tas ngayon medyo nagiging light, nagiging action. Parang ganon di ba? Ganon nangyayari. Sa tingin ko lang yun hindi ko naman alam kung tama ba. Kasi ganon yun sa amin. Tanungin natin siya kung ganun ba yun. Well, agree ako kay Marvy. Kasi umiikot lang naman yan eh. Iba-ibang grading, iba-ibang framing. Pero it all boils down into one reason. Yes. Paano mo siya mapapakita as a story? Story pa rin. Ano yung pwede mong ipakitang feelings dun sa photos na yun. Kahit iba-ibahin mo pa yung workflow, yun talaga yung backbone ng photography. So, kahit pa ikutin mo pa yung style or minsan bumabalik lang, cycle lang siya, lahat yun may impact sa atin kasi may story tayong nararamdaman. May emotions tayong nararamdaman. Nice. And Ganda. sa dami ng mga events, shoots, projects na nagawa mo, what brings you back or what reminds you kung bakit ka nandito? Ano yung mga special moments for you? Madami. As in, sobrang daming special and most memorable weddings, pre-weddings. Pero kung isa-sum up ko siya, para kasing parang hindi ako mabarkada eh. Like, parang, konti lang yung circle ng friends ko. Pero in a way, kunyari, you do a good photos for them, na-cover mo yung wedding nila for them. In a way, nagiging part ka nung tribe nila. Nagiging part ka nung celebration. Parang same feelings ko pag nakakita ko ng reaction ng couples during the SDEs. And ito naman, pag kunyaring naging mag-aang sila sa'yo, parang nagiging part ka na ng family, like beyond wedding, after ng wedding, parang nakakausap mo na sila. So parang lumalawak yung yung family and connections mo. So ang sarap isipin na by doing photography alone, parang nabibigyan mo ng connection yung sarili mo sa ibang tao. Sa ibang tao. Na-express mo, no? Nagiging part ka ng family nila. So, may incidents ba na buong magkakapatid ikaw nag-shoot na? Meron na. Kamusta yung feeling? Parang hirap nun. Mahirap kasi parang yung expectation tumataas ng tumataas. Tsaka dapat iba ng iba. Totoo. Di ba? Totoo. Paano yun? Paano diskarte mo doon pagka ganun? During meetings kasi parang sobra kong ini-emphasize yung character ng bride and groom. Lagi kong ini-explain sa kanila na, guys,
I'm sure nakita na kayo ng 100 weddings, SDE, photos, etc. Oo. Pero yung number one na pwede nyong ibigay as a unique perspective, may twist ng personality nyo. May twist Dapat. ng character nyo. Oo. Dapat, lagi. Nice. So, parang tinitreat ko siya as a collaboration. Mm-mm. Like, hindi mo dapat, like before, medyo magpa-flashback lang ako. Go. Yung nakwento ko yung black and white first wedding ko sa isang Chinese wedding, I feel like para sa akin lang yun. And then eventually, habang nagmamature, habang nagkakaroon ng mga experience, feedbacks, nawawala yung pagka-selfishness na yun. Mm-mm. And mas naibibigay natin yung work natin para sa kanila. Mm-mm. So, yun yung nagiging motivation namin na, okay, walang words, walang explanation, photos lang, paano mo mapapakita yung kung ano siya talaga. Yes. So, yun yung nagiging unique dun sa kada set, kahit sabihin mong magkakapatid sila. Oo nga. Nagiging unique siya in a way kasi galing sa kanila yung ideas. Oo. Ina-execute lang natin. Sa amin kasi parang nahihirapan ako pag ganun eh. Lalo yung dadamay pa yung pinsan na. Oo. Umabot ka na rin sa pinsan. Puta, 5 na to ah. Anong style na gagawin ko dito? But it's Nagawa a mo good na to, problem. It's a good problem, Good right? problem. Oo, good opo. problem siya. Kaso, yun nga, ang hirap pa din. Sobrang hirap pa rin. Kumbaga parang isipin mo na lang din minsan para hindi ka ma-pressure na, hindi, gagalingan ko na lang, bahala na kung ano. Basta hindi magkapareho yung kanta nila. Okay na ako. Kasi mahirap pa. I-review ko yun. Lahat. Takin ano bang kanta ginamit ko rito? Kasi sa video naman, yung kanta yung magbabali nung video kung masaya, malungkot or something or cinematic eh. So yun, sabi ko, basta hindi magkaparehas, game na yan. Kasi ang hirap din eh, para baguhin mo yung style dito sa kanya. Pero nagwi-wish ka na lang na sana may ibang mangyari. Kasi pag may ibang nangyari doon, Pwede kang bumangko ron tawid eh. ka na, tawid ka na. Babangko ka na doon. Oo, siya, Anong unique doon? Kung anong lalabas na unique doon sa event na araw na Yun yung highlight niya. Oo. Ganda. Follow-up question ka? Yeah. And regarding that, no, like nung sa workshop din, nagpalabas si Miko ng pre-wedding shoot Mm-mm. and pre-wedding shoot and wedding shoot also. Napanood ko na siya siguro mga thrice na pang third time yung sa workshop. Yep. Pero nung pinanood ko pa rin sa workshop, yung balahibo ko talaga, nakatayo Meron talaga. pa din, no? Oo. Grabe. Parang Yung ba yung sa Bali natin? sa Bali, tsaka yung kay Jazz. Yeah. Jazz. Jazz. Yeah, kay Jazz. Reyes na wedding. Hindi ako si Jazz, ha? Saan kayo tumutulong? Hindi, kasi siya yung wedding videographer ni Jazz. correct. Sa ni Nick Ayan. Soto. Tsaka yung pre-wedding nun, si Studio King, si King, Yeah, no? Studio King. Oo, Yan. next na yan sa podcast natin. Yan. Oh, ba't hindi bukas, pa pwede mamaya? na. Hindi, wag. Wag ngayon. Wag Andito si ngayon. Miko. Nandiyan si Miko. Wawa. Ayan. So, having said that, ibang klase yung level ng art, ibang klase yung level ng passion that you brought to that particular moment, not only for the bride and the groom, for the guests, but for everybody who's not even there during the wedding in China and in pre-wedding in China and in Bali, no? Kasi yung mga tao doon na nanonood na wala naman doon, talagang in awe sila doon sa binibigay mo. And yung tanong ko kung ano yung mga nag-remind sa'yo ng mga moments, special moments, I would like you to remember those moments na nakikita ng mga ibang tao yung passion and yung heart mo for this craft. And super nilang alam kung paano mo to minamahal. And gusto nilang ipagpatuloy yon. And sabi nga nito ni Mr. Charles Barkley? De Los Reyes, Nanonood pala siya. accidentally, naging photographer daw siya dahil kay Sir Nico. Galing. Ang galing. Yan. Solid. Grabe. Grabe naman, grabe. Mm. Sobrang pero that's the point, di ba? Kahit hindi mo naman kakilala, once na may nakita kang isang art, pag may nabuo kang connection dun sa art form na yon, it means passionate yung gumawa. Yes. It means na may meaning yung art na yun. Kasi, in a way, na-connect ka nung art na yun sa sarili mo eh. So, parang ganun din yung thinking namin na sa team na parang, okay, so, syempre, i-share natin to online. Hindi naman nila kilala yung mga couples natin, di ba? Pero gusto natin ma-connect yun sa mga future brides. Na parang, pwedeng ikaw to. Mm-mm.
pwedeng mangyari sa'yo to. Yes. Yep. And in that way, mas, alam mo, yung parang medyo soft marketing siya in a way na kailangan mo ma-reimagine yung photography na, okay, pag may tumingin na client, may imagine nila, pwede sa akin to or bagay sa akin to ito yung personality ko. So, yun yung gusto namin iba to sa mga viewers natin. Ganda. Yeah, so Ganda. para marami tayong shoot. Oo, parang dami yung show. At saka ang ganda kasi nagtatranscend yung art mo. And, di ba? Through years. Di ba? Years yan eh. May Since kita- 19... Hindi, kasi di ba magtatranscend siya to I don't know, you get bookings from couples na who saw your work years ago. Yeah. 'Di ba? Tapos with that also may mga new photographers na because of the work that you have done years ago also, 'di ba? Which brings me, parang ako nga nung grade 4 talaga, tinanong grade 4 teacher ko eh. Sabi ko gusto ko maging John Marvy de Guzman. Wow, Oo. grade 4, Mahirap yun. Grade 4, Mahirap yun. Grabe. So ayun. Parang grade 1 pa lang ako noon. Grade 4 siya. Yo, grade 4 siya, grade 1 ako. Ay, hindi pa ako pinapanganak noong mga panahon na yan. Aray ko. Nung pinanganak ako, yung tugtog Justin Bieber eh. Ah, Pero singit ko lang guys yung wedding na sinasabi mo sa akin is yung Bali wedding of Mika and Yes, and Chubby. So, iba-ibang perspective yon, ibang halo yon. So, grateful din ako dun sa team ko ngayon. syempre. Na nandito. Oo. So, Batiin natin yan! Batiin naman natin yan! si Jasper, Si Jasper Jasper! Joshua. si Abby, yan sila, so si Louie, yan sila. So, iba-iba siyang, pag nag-sync kayo, parang mas powerful pa yung perspective nyo eh. Saka guys, ano ko lang, hindi ko inaako lahat ng photos. Sobrang sinave nila ako sa post-nap during that day. Kasi sobrang pressured yung time. As in lahat, lumilipat. Yung setup, lumilipat, bumagyo. So, parang hindi ko mabubuo yung story without them talaga. So, yun. Nasingit ko lang. How do you describe your photography style? Anong style ba meron si Miko Studio? Walang concrete style. Walang one style. Always evolving. Pero umiikot, like I said, umiikot lang sa kwento. Siguro kung i-describe ko yung photos ko in a technical way, warm, welcoming, and a lots of actions, motions. Kasi dun ko napapakita yung emotions nila through that key elements. And in a way, para siyang lagi kong sa lahat ng shoot actually, inaabangan ko yung mga beautiful accidents. Beautiful accident. Beautiful accidents. Ang ganda nun. Alright, so Ganda nun. let me explain that. Yes. Diba yung mga bridesmaids na nahuhuli? Yun yung beautiful accidents mo. Na beautiful sila, tapos accident sila. Oo, maganda, Iba yung pero beautiful accident. accidents sa Manimico. Ay, hindi Literal. ba yun? Di pa, literal parang yun hindi, siya, parang yun. hindi, Sige, parang hindi. pakiklaro nga bro. Okay, yung mga beautiful accident na tinatawag namin, yun yung mga hinahat down namin sa pag nagko-create kami ng Ross. Okay, so since na nagpapagalaw kami ng couple, may mga instances in between those movement from A to B, may gagawin silang ad-lib doon. May gagawin silang something na hindi mo kayang maisip. And yun yung kailangan makuha. And then pag nakuha mo yun, and then you compile that to one solid portfolio or album, sobrang proud ako na masasabi ko na, okay, 10% lang ako dito, 19% yung couple. Ganda. Dinokyo ko lang kayo, pero magkaiba kasi, di ba? Minsan, kailangan mo mag-direct. Yes. Kailangan mo magsalita talaga, as in lead talaga. What if hindi tayo mag-direct? Mag-guide lang tayo. Be a coach for them. Kasi for sure, almost a lot of them, first time sa camera. And may mga boundaries yan, may mga walls yan na kailangan mo i-break. Pero once you do coaching style instead of directing style, mawawala yun o mabibreak mo yung ice na yun. And mas mapapakita nila yung transparency nila through body language. So, yun yung for us is beautiful accidents. Yun yung Wow. sobrang Ganda nun. favorite namin hanapin talaga and piliin. Di ba beautiful disaster, sabi ni Imon? Pwede din eh. May mga disasters din na Mga maganda disasters eh. din, yan. Yan. Iba yun, Imon. Si ano yun, kay Manggurid yun, kay Randall yun. Yung beautiful disaster. Intentional. Ah, Intentional yun, intentional. intentional.
Pero ang napansin ko kasi kay Miko, no, parang whenever you get to work with them, you just have to trust them. You may not understand like for example, yung kay Chubby and Mika, I was there with you in Indonesia. And parang you're asking the couple na to just to walk, to move lang. Regardless kung gaano katagal ko na siyang na-experience with other photographers and videographers, parang may chance mahirapan sila, may chance na ayaw nila. Pero hindi ako kumontra, parang hinayaan ko. And hindi ko alam kung ano yung magiging output at the time when you ask them to go there na wala naman talagang pupuntahan. Yep. Pero you were able to ask them to go there, and yung output nun, super ganda, super solid, super worth it talaga. Na dapat kailangan mo lang talagang pagkatiwalaan din yung co-supplier mo na alam nila yung ginagawa nila at yun yung tama para sa mata nila. Yes. Ano siya more than directing or more than telling a scene, may mga times na kailangan namin lumapit talaga as in close up, makipag-usap sa kanila during the shoot. Okay, may meron kaming sinasabi na, okay, imagine this scene, feel this something, or ano yung nafe-feel mo at this very moment. So, meron kaming ina-add na twist dun sa direction. Kasi pag sinabi mo ng plain lang, okay guys, lakad lang kayo dun, very plain lang din and normal Lalakad yung lang talaga. bibigay nila sa'yo. Yes. Pero what if Yes. you give the right direction plus the right intention? So, ang ganda ng pag na-combine yun yung nagiging coach ka na eh. Kaya parang hindi mo directly sasabihin, lakad ka dun. Sasabihin mo lang, excited ka pumunta dun ah. Okay. And then, magugulat ka na lang at their own way. May gagawin silang kakaiba. Kasi hinahayaan mo lang silang gumalaw talaga. Yes. And then, beautiful accidents, di ba? Yun lang. Yun lang yung parang nagiging isa sa mga parang very quick and efficient way. Especially pag mga kabadong clients. Oo. Di ba? Medyo stiff. Yes. So, Dapat yun. ganun talaga, no? May maganda yung directions mo dapat. Mm. Tama yung sinasabi mo, yun, na hindi lakad kayo doon. Parang tangina shit, ano gagawin natin? Lalakad lang tayo. Di Awkward lakad lang sila tayo. doon. Lakad lang. Oo. Lakad No, lang. ang malaking bagay kasi, yung couple dapat in love to each other. Yes. Hindi yes, lang yes. nandun para Yes. lang because of tapusin na natin to, mag-shoot lang tayo or whatnot. No, dapat in love. Kasi pag sinabi ni Miko na maglakad kayo papunta doon mo mapapakita, doon nila mararamdaman yung talagang pagmamahalan nilang dalawa. Correct. Isa't isa. Kailangan mo din kasing ma-realize sa kanila na, for example, di ba, pag post na minsan 10 minutes, 5 minutes, worst, di ba? So, paano mo gagawin yung mga shot list mo within those minutes? So, minsan, kailangan namin na-explain, okay guys, this is the only time, the window, okay, let's do this, you got this, ito yung reason bakit kayo nandito. So, parang in a quick reminder, kumbaga, kahit sobrang chaotic ng workflow, minsan nga, sobrang nagiging direct na ako when it comes to posing eh. Pero before we do that, i-prep mo sila. This is the reason bakit natin ginagawa ito. I-remind mo sa kanila, okay, this is the only moment, the only window na ito lang yung opportunity natin magkaroon ng photos together in this particular day. Nice. So you need to talk with them, as in genuinely talk to them. Guys, I know, given the time, very pressure, we have a lot of things to do. Pero once you said that, you implant that on their head, I'm sure mas magiging natural yung movements nila. And then they're gonna trust you as well din kasi parang hindi ka lang nagko-cover that day. They will understand na okay, extra hand tayo sa wedding day nila. Yeah. Ikataon lang may Yes, cameras sir. tayo. Yes. So yung mga mini conversations na yon, yun yung minsan sobrang impactful sa buong workflow. Na minsan nakakalimutan natin. Guilty din ako doon. Minsan nakakalimutan ko siya sa pressure. Pero ang sayang isipin na from time to time, hindi mo iniisip yung photography. Iniisip mo na kailangan mo silang tulungan para maging mas masaya pa. Mas maging meaningful pa yung wedding nila. Tsaka ikaw rin naman magbe-benefit doon pagka Yeah. nagawa mo yan. Eventually, yes. Yes. Yep. Solid. So, Miko, may gusto akong tanong sa'yo. Kasi, I don't see you really as a photographer, just a photographer. I see you as an artist. Diba? Thank Who you. Big draws compliment, inspiration from paintings, different artwork, even cooking. Diba? Yep.
So with that, parang may question na ako as an artist na to, no? Na parang ano ang ritual mo before you go to a shoot that makes your day, I don't know, inspired to shoot? Sobrang weird. Pero kahit sa mga workshops ko, sinasabi ko to, huwag kang mag-isip. It's the very opposite of the workflow that we do every day. Before you go to the shoot, of course, meron ka ng meeting way back a week ago, meron ka ng notes from them. Pero before the wedding day, just don't think. Mm-mm. Kasi kailangan hindi mo makulong yung utak mo dun sa isa-set mong expectation sa utak mo eh. Yes. So once na mag-iisip ka, okay, kailangan meron akong ganito, kailangan, uy, ang ganda nito ah. And then pagdating mo doon, ang hirap i-execute, Hindi mangyayari. hindi mangyayari, madadown ka at the same time, makukulong ka lang doon sa idea na yon. Okay. So parang meron akong favorite quote kay Bruce Lee dati. Di ko lang mabanggit yung exact quote, pero yung point niya is, be like a water. Yes. Yung water, any form, pwede mag-adapt. So, as an artist then, you need to adapt on a very, minsan hard environment, minsan very easy environment, or minsan sa tao, di ba? You need to adapt and you need to be flexible enough para makapag, go with the flow with them. Ganda nun. Yun. Ganda. So, Be like water. empty lang your mind para mas relax lang. So yun yung ritual mo everyday? Oo, parang every Okay. time, every morning, charge lang ako. Yeah. Tapos coffee lang. Hindi ko iniisip yung shot. May mga time na kailangan ko mag-isip specifically sa kanta. Specifically dahil may mga request silang very specific lang dun sa wedding na yon. May mga instances na ganun. Pero minsan, grateful ako pag kunyari yung couple namin, bahala ka na. May tiwala ako sa'yo. Yun. As in, wala akong isipin. Huwag kang mag-overthink. Yun. Don't overthink eventually. Kasi mas mas kalmado ka. Pag kalmado ka, mas makakaisip ka ng mga different ways mo to execute the photos. Yun. Pero, isa sa mga workflow. And when you talk about clients, no, ano yung gusto mong ideally na maramdaman nila whenever they see your photos after? Yeah, gusto ko lang maramdaman nila na alam mo yung pag nakikita mo yung photos, kunyari photos namin sa wedding, naiisip ko yung nangyari, hindi yung process kung bakit kinunan. Kung sino yung kumuha nito, ano yung ilaw nito. Gusto ko pag nakita nila yung photography namin, gusto ko naging parang ma-feel nila na part kami ng celebration. Part kami nung yung tribe nila, yung very festive vibe. Kasi 'di ba, yun naman yung sense ng wedding eh. Hindi naman tayo kailangan 100% mag-produce lang ng photos. Kailangan natin maki-jive, kailangan natin maging part ng celebration na yon and maki-circle doon sa family nila. Yes, totoo yan. And then mawawala yung pag nakita nila, kunyari may photo sila, nakita nila, binalikan nila for 3 years, 5 years, may isip nila yung actual na nangyari. Uy, yung experience ko dito, ang saya. Ang gulo, pero ang saya. Hindi yung nakita nila, ang ganda ng posing ko dito. Oo, Ang ganda." hindi nila isipin na, ang hirap gawin itong post na to eh. Parang nangalay lang ako dito, nagka-crumbs lang ako eh. Parang in a way, parang it's a bad experience na mabigay mo yun sa kanila. Okay. Natutunan ko siya way back pa na naging selfish ako. Lagi lang ako yung iniisip ko. Yung style ko, yung gusto ko. Pero na-realize ko, hindi ko pala wedding to. Small part lang ako ng wedding nila. Ganda. So, yun yung gusto ko ma-feel nila. And gusto mong maalala nila yung moment. Yung exact moment. Exact moment when they see the photos again. At that exact moment, ito yung moment na ang lakas ng ulan nito. But at the same time, we pull it through. Yeah. Yes. Lakas ng ulan nito, walang shoot yung photographer, alam ko. Kaya wala ko eh. Basta yung camera Basta niya yung eh. camera niya. Speaking of camera, ano yung go-to camera na ano yung camera na ginagamit mo ngayon? Favorite lens? Ever since kasi Canon user ako eh. Lately, Sino nag-influence sa'yo to be a Canon user? yung pinapahiram sa aking 5D Mark III. Oh, ng mayad before. So, syempre parang dun na ako Nasanay. comfortable. So, parang, okay, nakakuha naman ito yung gusto kong ma-produce.
And then, two things na hindi ko pwedeng iwan, 85 and a speaker. And a speaker. And a speaker Okay. for the music. Yes. Ganda. O, tama, ano? Ako, naiwan ko speaker. Hindi ko kasi speaker eh. Si Dax, andala, speaker lang. Speaker Speaker lang. lang. Speaker Oo, lang. Sakto. Kaya pala lagi tayo magkasama. So, 85. But 85? Okay, parang may mga traits kasi ako na okay, tinatamad ako mag-edit or tinatamad ako mag-manipulate ng photos kasi gusto ko talaga mag-Photoshop as in Yes. combination, minsan manipulations talaga. Pero nung na-introduce sa akin yung 85, sabi ko grabe, napapalutang ko yung subject. Kahit anong location mo, kahit madaming distraction, napapasabog mo yon and gusto mo lang makaka-focus dun sa subject Subject na yun. mo na yun. And then parang it's a parang perfect perspective sa akin sa photography. 85 na 1.2 1.4. 1.4 na Canon. Yes, so parang Canon. parang pag nasanay ka doon, parang pag kahit wala kang dalang camera, lakad ka lang, uy, ang ganda sa 85 nito ah. Ang ganda ng blur nito. Kino-compute mo na. Oo, parang natatrain mo na yung eyes mo doon. Oo. Kaya hindi rin ako big fan ng mga wides. Mhm. Kasi nga parang fit din yun sa workflow ko na kailangan meron akong 3 photos or more than 3 photos na connected doon sa buong storya. Kasi kailangan ko yung ganung approach na may mga mystery kang isosolve para ma-connect mo yung photos na yun. So, hindi nag-applicable sa yung anamorphic lens? Well, applicable siya eh. Kasi ano naman siya eh. Pag sinabi mo anamorphic, di ba yung ano lang yun? Yung I mean, flare, tama ba? Aspect Or yung ratio. wide. Aspect Yung ratio, wide. compression. Oo, May compression. ibang character din. Oo. ano. Well, sa editing, ginagawa ko siya sobrang dalas. Mhm. Pag mga square photos, ginagawa ko siyang Pwede naman yun sa landscape talaga. sa photo, I think. Pero kasi pang film talaga yung... Oo, pang film oo, talaga. pang film talaga. Pero baka mamaya, sa sobrang creative ni Miko, baka nag-experiment din siya. Mahirap Oo, siya sa diba? photo eh. Pero yeah, may mga Possible. konting kaibigan din tayo nag-try na anamorphic. Pero Feeling ko anamorphic sa output para pagdating sa screen na malaking LED wall. Yun na. Yun na. Wala ka editing nang- siguro. Pag ano, yung Sa editing. tatry nila yung LED wall ko, like, Oo, di ba? Yung Oo, LED sa- wall mo. Sagoy. may follow-up question ako sa 85. Oh, no. Dalawa. Well, ano na to, very basic questions. Pero gusto ko lang, curious lang malaman. So 85, AF or manual, and viewfinder or LCD. sa screen ka ba tumitingin? Mix siya, depende sa gusto mong approach eh. Minsan, pag very continuous yung direction mo sa kanila, minsan nagmamanual kami. And then, sa screen yung tingin. Kasi gusto ko makita yung actual na nangyayari habang tinitingnan ko yung screen. Compare sa ikukulong ko yung mata ko dun sa viewfinder. Kailangan, kahit nagsushoot ako, connected pa rin yung vision ko sa kanila. Hindi lang nakatutok sa camera. And AF, sorry guys, sobrang newbie, hindi ako mas majority ng shots ko from autofocus. So, Mahirapan nga siya ron sa anamorphic. Kasi manual lang siya. Manual lang Correct. siya. Oo. Tsaka may tanong din si Dax eh, yung yung worst investment mo. Oo. Worst investment. Oo, yun. Meron ba siya? Meron ka ba nun? Ako ang dami. Oo. Dami So, din. pare kasi 'di ba overwhelming ngayon, 'di ba? Oo. Sa gamit in terms of brands, ang dami mong pagpipilian, lenses, dami mong pagpipilian. Sa Canon pa lang alone, ang dami na, 'di ba? Third party lenses pa, mga tipong ganyan. So for you, ano ang mga worth investing na gamit? Let's say kunwari, let's gear this question towards mga fans mo mag-start ngayon. So ano yung mga feeling mong Wag nilang bibilin. wag bibilhin or bibilhin dapat? Huwag bibilin at bibilin. Well, Obviously, number 1 yung speaker. Bilhin nyo yun. okay. Kahit mood setter yun eh. Kahit hindi kayo magaling pa mag-coach or mag-direct, patugtugan mo lang sila ng mga favorite vibe nila, mas mag-lighten up sila. Yes. It's a cheat code, kumaga. And another thing na dapat nung bilhin, ilaw actually. Ilaw. Anong ilaw to? Hindi. Etong hawak. What's sa brand Portable ba? Tube light or Most of the time kahit bare lang eh.
Kahit ano lang, as in direct light lang. Mm. Kasi meron akong laging hinahanap sa lighting. Kailangan kong mapag-combine yung soft and hard in one frame. Oh. Para ma-emphasize ko pa yung point ko dun sa frame na yun. If soft lang siya, yes, it's very beautiful, elegant photos. Pero pag kunyaring nag-mix ka ng hard sa ibang part ng photos mo, tapos may mga soft light na fall off, eventually may ano pa siya, may depth pa siya. Yes. Wag mong bibitawan yung 60x mo. Yung, Walang ganun sa kabila. Joke lang. Hindi niya narinig. Papalitan niya lahat ng buong set. Papalitan. Papalitan yung buong Bala na set si Ace lahat. dyan. Sige. Pag-uusapan namin yan. Walang ganun? Quality? And like how do you want your photos to be described by your contemporaries, by your clients? Kapag nakita natin yung photos ni Miko, yung output, ano yung gusto mong description kung paano nila i-define yung work of art mo? Ano lang, very heartfelt lang. Heartfelt lang siya. Gusto ko lang talagang magkaroon ng connection yung form of art na yon sa kanila. Kasi kahit anong gawing mong technical, kung perfect ka sa mga ganun side, kung di mo naman na-connect yon sa kanila, walang sense eh. So I want my photos to connect with them in any way, in any form. Gusto ko lang magkaroon kami ng I believe kasi pag kunyari magsushoot ka together first time mo ma-meet sila, imagine meron ka lang thread, as in very fragile thread na anytime pwedeng mabali, pwedeng mabigtas. And then once you build your rapport, you explain your vision, yung sinulid na yon magiging rope. It's more stronger and more sturdy. And then ultimately gusto mo maging chain yon. And yung chain na yon kailangan nakatali na yon sa lahat ng photos mo sa kanila. Kahit bitawan mo sila, kahit the day after, di ba? So, meron ka ng literal na parang connected sila kasi I believe kailangan nila parang kailangan nilang itrato to as investment eh. Hindi to parang okay, hire kita, cover mo to. Parang ang ganda kasing isipin na hinire kita kasi gusto kong mag-invest sa'yo. Gusto ko yung vision mo. Yes. And gusto kong i-represent mo yung kami, story namin, yung nangyari through your art. And yun yung biggest connection na pwede mong ma-build sa kanila. Ganda. Oy, padala kayo stars. Hindi, Para joke may lang. connection kami sa inyo. para Paano may connection? Tama Teka, na. may tanong pa ako isa bago tayo mag-Q&A. Ready nyo na yung mga questions nyo? Pwede na kayo magpadala ng mga tanong, ha? Oh, guys, May questions. tatanong lang ako kasi ang nasagot mo pa lang kanina is yung investment mo na pwede mo nabibilin mo. Ano yung yung investment mo na hindi mo nagustuhan at sabihin mo rin sa mga wag nyo nang bilhin to. Kahit di ka magsabi ng brand, okay lang. Sobrang nag-try ako ng maraming presets. Kasi nag-invest ako doon, bumili kami or nag-try kami ng iba-ibang color grading. Tapos siguro okay lang siya if you want to experiment or do it for fun. Yep. Pero if you wanna do it for professionally and long investment din. Napansin ko kasi minsan kunyari gagamit ako ng presets. Kahit anong approach ng preset, nare-reset ko siya kung ano yung taste ko. Taste mo. Kahit Yes. anong preset. Yes. So parang okay, parang nonsense din pala to. Kasi parang kaya ko naman pala siyang timplahin kahit on the spot. On the spot. Kasi meron na kailangan mo i-train yung mata mo doon sa certain visual, certain aesthetic na pag umupo ka doon and nag-start ka mag-edit, yung mata mo automatically, ito yung hahanapin. Yeah. So, yun. For me, yun. Pero other than that, I think wala naman. Siguro yung mga unnecessary accessories lang na pampabigat lang sa bag. Yeah. Yung mga hindi naman talaga important like yung mga sa photography, yung mga filters. Yan. Siguro okay lang siya for fun. For fun. Pero remember, walang nakakabit sa classics. Yes. Walang nakakabit sa pag-timeless yung approach mo. Correct. Tama So, yun. Paano yan? Nagbebenta ka ng presets?
Oo, ganda akong reasons. Pero siguro nag-stop na siya ngayon eh. Pero the reason why kung bakit ko siya nirelease is gusto ko mag-explore pa to another look. Oh, Gusto kong bitawan yun. Yes. Kasi parang feeling ko, once na nakulong ka dun sa specific workflow na yun, lagi natin naririnig to eh, hindi tayo mag-grow. Ganda. So, binitawan ko siya Mm. para ma-challenge ko din yung sarili Sarili ko. namin na, okay, kailangan ko mag-try ng bago. Yes. Ganda. Mhm. Tama yun eh. Yeah. Mm. We all agree to that statement, no? Ano Kaya- sabi mo nun? Sorry. Hindi ako nga kasi nagbebenta rin ako ng preset, di ba? Oo nga pala, nagbebenta rin ako Iba ng naman, preset. video naman kasi. Sa video naman yun sa video akin. naman. Ako sila ng tao. Tama yung sinabi ni Mix eh. Parang ginawa niya yon para mag-evolve kasi nakulong ka na doon. So ako din, parang ganoon na para sabi ko, kailangan kong magbago ng hindi naman baguhin totally yung kulay. Pero masyado na ako naging komportable. Totoo. Ngayon, Parang wala nang challenge. oo eh. Kung maraming bibili nito at maraming gagamit, mauobliga ako sa sarili ko na baguhin yung sa akin. Kasi ayaw mo nang... Ayoko na may Pareha ng- kaparehas. Oo. Yes, yun. Kaya yun, ganun. Sa akin tuloy pa yun ha. Paano yun? Paano yun? Bumili akong preset kasi gusto kong maging tulad mo eh. Oo eh, makikita tulad naman kita. Pero Idol yung since grade level, 4. Grade 4. yung level na, yung grade 4 ka. Oo. Yung grade 4 Kita mo ba yung ako. tattoo ko sa heart ko? Ano nakalagay? John Marvin de Guzman. Aray ko. Wow. Si Wellen, yung asawa niya, walang ganun tattoo. Oo. Ikaw meron. Ikaw meron. Sorry patato ako ng John Marvin. Teka, may tanong ba dyan? May questions Meron. ba? Ayan, sige. Meron. Si Mr. Ah, D. Oo, tanong to ni Ian Jasper Olbes. Yun. Boss Miko, ano ang pinaka-fave mo na movie na nag-shape ng vision mo sa photography? And he sent 50 stars. ganda. Oh, favorite movie. Kasi bago magtanong, kailangan may stars eh. Hindi namin okay. tatanong nyo kung di Obligado. nag-send eh. Nag-send ng stars. So, Ang hirap pala magtanong. No? Okay, ganun talaga. Ang hirap Talaga. magtanong. Dito sa Tatanong monochrome. ka eh. De, joke lang. Joke lang, guys. Ang hirap isipin nung specific movie kasi parang open lang kami sa kahit anong look ng movie. Siguro yung favorite ko na movie is hindi naman Titanic, guys, so don't worry. Hindi siya Titanic. Sayang naman. Yun ang favorite ko eh. Yung nakalimutan ko yung favorite ko pero nakalimutan ko yung Gun Girl. Gun Girl. Gone Girl. Ganda nun. Gusto ko yung tone nun. Kasi, Yes. very dark, very mysterious siya. Alam mo yun. Oo. Sino bida ron? Yung gun. Tsaka yung girl. Saka yung girl. Nagkatuloy ba sila? Hindi, kasi isa lang siya eh. Oo. Nawala eh. Tapos nawala pa. Tapos nawala pa. Oo. Ganda na storya nun. Oo, yun lang. Simple lang. Direct to the point. Kala mo ah. Kasi parang kung papanoorin mo yung movies, parang ka nagsusolve ng problem. Kada frame. Same din sa principle ko na kailangan mo mag-add ng frames doon sa labas ng frame mo. So, yun. Tapos mabubuo mo siya, mapapuzzle out mo siya sa ending. Ganda. Gun Girl. Gun Girl. Ganda yun, ganda yun. Sikat din yung director nun eh. Nung Gun Girl na yun. Tsaka naging rin Si siya. Lino. Hindi, English. Hindi si Lino bro. bago. Wala naman ako sinabi si Lino Broca. Sino? Bago. Si Lino Ford Coppola. Oh, meron ba nun? Ay, Gun Girl nga eh. Oh. Ito may nagtanong. Sige. Nag-send Di ba ba ng stars? Ha? Nag-send ba ng Hindi stars? nag-send ng stars pero PM ang tanong niya eh. Oh, PM ako eh. Matalino. Rekta. Oh, rekta. Oo, eh. Tropa. Hindi ko alam kung okay kang tanong to dahil lagi na yung tinatanong to. Pagka okay sa'yo, okay ako. Oh, sige, kung isa sa pelikula daw ang buhay niya. Yeah, Narinig mo na yun. Sige, Okay. Ito, tinanong din sa akin yun eh. Oh, diba? Same tao rin eh. Oh, diba? Oh, kung isa sa pelikula ang buhay mo, sino ang gusto mong kontrabida? Sino gusto kong kontrabida? Hindi, ang tanong niya kung sino raw gusto mong gumanap sa sarili mo at sinong leading lady raw. Siyempre, yung wife ko na, siyempre. Oh. Pero kung may artista. Oo, artista. Artista, dapat artista kayo dalawa. Oh, artista dapat. Pati yung wife mo, artista rin dapat. Oh. Si Cillian Murphy. Oh, Cillian solid Murphy. yun. Wow. Solid yan. International. Galing yan. So, yun. Saka si sino to sa kapatid ni Natasha sa Si... Siya.
Sa Marvel. Ito, Si Black Widow. yung kapatid ni Black Yung kapatid Widow. niya si ano. magaling din yun. Si Johansson. No, Ano, kapatid yung ni Scarlett yung kapatid niya sa Johansson. movie. Galing din yun. Sino nga yan? Kalimutan ko yung name. Basta siya. Basta yun. siya. Si ano, May papanood si dyan the Freudian girl. What's her name? Florence. 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 Pugs. Florence Pugh. Pew. Yeah. Pew. Pew ba? Pew. Kasi Gone Girl eh. Pew. Galing. Yung bida ron. Grabe. Alam mo, bida ron? Hindi. Hindi, kasi nawala siya eh. Kasi gan. Kasi na Pew. Oo. Ano, gusto mo pa ba kami susunod na episode? Kami ulit? Yes, ang saya pare. Tangina, hindi kayo corny. Ibang klase yung humor nyo. Nakakatawa kayo. Ganito po kami rito sa Monochrome. Tastingan lang po kami rito. Wala pong totoo. Kanina pa to sa Rob Mag eh. Saan? Sa Rob Mag ka pa kanina ka pa eh. Sabi natin sa Romag. Sa'yo, pati elevator rin. Ayan. Ito may tanong. Sige. Kumukuha po ba kayo ng formal pictures sa couple tapos binibenta nyo after na ceremony? Hindi. Walang binibenta. Ito si Ralph Bautista. Hindi, ito seryoso. Sige. Sabi ni Mr. Tomawis, kumukuha po ba kayo ng formal pictures ng couple? Yes, of course. Parang kailangan lahat nung ginagawa namin, lahat kayang gawin din nung every members ng team. For kunyari, kung emergency, busy yung isa, syempre kailangan may mag-front doon. Hindi naman kawalan yon pag mag-group photos ka. So, and yun yung minsan pinaka-importante. Yeah, mga non-negotiables yan. Yes, non-negotiable siya. So, yun. May mga time lang na syempre mas pinipili kong wag gawin yon to do other perspective. Pero if necessary, if kailangan wag mong bibitawan. Yeah. Ito si Ralph Bautista. Kasi nga, di ba, nagdadala ka ng speaker, di ba? So, paano pag may ka-work kang video team na kailangan ng soundbite or raw audio sa wedding? Do you still play music ba to set the mood or naka-off lang? May mga time na syempre parang kailangan mo din maging open sa kanila. Mag-music ako eh. May mga time naman na kailangan nilang sabihin sa akin, kailangan ko mag-record ng sound bites. Yeah. So I respect that naman. Pero kung may mga photo session ako na portraits or robe, yun, kailangan ko magpatugtog kasi feeling ko mas magiging fluid yung galaw nila pag may combination ng music. Pero again, hindi lang naman ako yung supplier na nandun sa wedding na yun. So hindi ko naman din kailangan i-dictate na ito lang yung gusto kong mangyari. So bigayan lang din. Syempre, by the end of the day, yung couple naman din yung makikinabang nun eh. Siyempre, parang gusto lang natin yung mga best output for them. So, Yes. respect naman. Napag-uusapan naman po yun. Hindi naman porket nagdadala si Michael ng speaker, lagi niya na lang bubuksan yun. Pwede niya naman po sabihin na papatay naman bro. Para di pa At saka ako, I wanna speak from experience kasi dun sa shoot natin, I would say nakatulong talaga yung music in terms of, flow nung lahat. Kasi hindi lang photo session nila yung na-inspire ng music, but also yung video team. So it puts everyone into that same flow. What's good also kina Miko is they know kung kailan papatayin. Yep. Like kunwari, umiiyak na. Alam na eh. Patugtog ka ng masaya, di ba? Actors motion tugtog na. Nagpatugtog siya ng slow song. Hindi, joke lang. Hindi, wala talaga. They know when to stop. And kung gagawin niyo yun, guys, sa mga photographers na gusto mag-play ng music, be sensitive na lang din. Ayun. Kumbaga, know when to stop. Diba? So, ayun. Basa lang ng kwarto din. Basa kayo ng kwarto. Tsaka I think mas efficient siya kapag post na or outdoor shoot. Pre-wedding. Pre-wedding, yes. Yeah. Sobrang helpful. To set the mood. Yeah. Teka, may tanong si GJ. Nagpadala ng stars Oy, para sige, tanongin natin yan. How do you approach shooting? Shooting sa prenup at a new location or abroad? Bagong location, ngayon ka lang nakapunta, paano yun? Di ba nga parang nabanggit ko kanina, tubig ka lang. Kailangan mo lang mag-adapt kung anong meron sa'yo. Kailangan mong maghanap ng ilaw, kung ano yung mag-work sa'yo, kung ano yung hindi mag-work sa'yo. And pag tumitingin tayo, like for example, obviously, pag may location or magandang country, di ba? First time natin doon, syempre sobrang wow yung aesthetic, yung landscape. Overwhelming. Yep, overwhelming siya kasi lahat maganda, lahat Yes. for very cinematic eh. Oo. Pero try yung kung
bago kayo sa lugar na yon or medyo may time pressure doon sa shoot na yon, hanapin nyo lang yung tatlo. Kulay ng location, ilaw ng location, yung vibe ng location. Pag na-fit mo yon dun sa current couple mo na nandun, do the shoot on that particular part. Like, kung titingin ka ng bundok, majority ng bundok, ano bang kulay nun? Brown, blue. So, pag tumitingin tayo ng location, by colors lang. Para mas easier. Kasi By sobrang colors. hirap na, ang ganda ng bridge na to. Pero ang ganda rin nito. Parang lahat landmark eh. Pero lahat ba yun fit sa branding mo? Fit sa style mo? So, dapat, when you do shoots, number 1, color Oo. and light. Yung light, siya yung mag-guide sa'yo, especially kung wala kang dalang ilaw, di ba? Minsan, siya yung nagiging art director mo. Yan. Not anymore. Not anymore. May co-director na. Segue ulit. Pero speaking of that, no, ikaw ba, namimili ka ba ng location? First question, namimili ka ba ng location? Yes or no for the couple? Yes. Okay. Ayun yun. If the answer is yes, do you base that on like what you mentioned, the colors? Yes. The So kahit good minsan one. may mga time na nawiweirdohan sila sa amin na bakit kayo magsushoot sa banyo? Pero hindi ko ma-explain kung bakit. Papakita ko na lang after ng shot. Kasi ma-realize sila, ang ganda ng fall-off ng ilaw pala. Ang ganda pala nung tama nung wall sa skin ko. Kasi parang yun yung tinitingnan namin. Not the toilet, not the Yes. yung mga specific part ng location. Very helpful siya kasi magiging mas curated pa yung mata mo. Mas magiging kasi may direction yung workflow mo compare sa bombarded ka na, ang ganda ng mga landmarks, ang ganda ng mga lugar na to, kailangan meron ako nito. So lagi kong ini-explain sa kanila na kunyari pag may mga out of the country, lagi kong set yung expectation na guys, hindi natin priority ma-highlight yung isang landmark. Tourist spot. Yeah, tourist Yeah, spot tourist to be spot, exact. So, kailangan lang natin ma-highlight kung ano yung atmosphere ng lugar na yun. Kung ano yung vibe na yun. And bagay ba sa inyo yun? Yung ba yung hinahanap nyo din na feeling? So, pag na-agreed naman sila, so, as in, kahit sobrang run and gun kami, pero sa utak namin, meron kami specific talaga na hinahanap. Ganda nun. Pero The vibe lang. curiously, no? For example, paano mo mapapakita sa couple or paano mo ma-justify? Kasi sometimes yung couple, they choose this particular location because gusto nilang i-highlight yung kung nasan sila. Yep. Mm. 'Di ba? So paano mo ma-justify sa kanila na hindi natin, for example, ang nandun lang, kunwari magkakatabi tong location na to, Statue of Liberty, Eiffel Tower, Great Wall of China. Sila lang yung magkakatabi talaga. For example, magkakalapit sila ng lugar, no? Hypothetically. So, paano mo ma-explain sa couple na hindi natin kailangan kunan to specifically isa-isa? So, how do you go through Same that? principle pag kumuha ka ng group photos compare sa creative photos. Yes, kumukuha pa din kami ng mga photos for them. Like kung meron tayo 3 sets, 1 for them, specifically kung ano talaga yung gusto nila. The second one is for you, which is yung kung ano talaga yung direction mo. The third one is more an experiment. Surprise at the end. Kung ano man kung may free time pa, kung may energy sila, yung third set na yon, doon tayo gumawa ng something na wala sa shot list. And then, surprisingly, mas madami silang napipili sa third set. Yung ganda. So, yun. So, yun, GJ. 3 lang daw. Color, light, and the The vibe. vibe, yeah. Yun. Yun ang kailangan mo sa kahit sang location. Tama, di ba? Kahit sang Yeah, location, kahit yun lang saan, naman, di ba? yun lang naman. Tsaka I Yes. think passport kailangan din. Kailangan. Kailangan Oo, passport. Hindi mawawala. Yes. Yan. Oh, Mahirap last yun. 2, ano tayo? Sinong malupit-lupit dyan? Na ano? Last 2. Mr. Daku daw, may question daw? Okay. So, ito, question ni Ino. Hello, Sir Miko. I just want to ask, what does it take to be a part of your team? So, siguro, I think, anong values ang meron dapat sa isang tao for them to be qualified to be a part of your studio? Ano lang naman, to, like, required naman to on every field, be teachable lang. Yun lang. As in, kung meron kang pupapasok ka sa isang company na to, syempre, i-adapt mo kung ano yung binibigay nila sa'yo. Yeah. And then, hindi lang natatapos dun eh. Kailangan mo din, syempre, mag-speak up. Minsan kasi may mga time na
ibang shooters parang as in nandun lang sila. So be open enough para makasuggest din. Hindi naman porket SO yung kausap mo magki-criticize ka na sa kanila or hindi ka na magki-criticize sa kanila, 'di ba? Kailangan yun constant batuhan ng idea na sir, try nga natin 'to. Alam kong hindi natin 'to branding pero try natin 'to. So yun lang, flexible and be teachable lang. Ganda. Speaking of being teachable, looking back since you started and up to now where you are right now, specifically sitting here in the Monochrome podcast, no, what is you think the best life lesson that you've learned that you can share to our viewers? Iba pa to sa tips, no? Oh, iba pa yan. Iba. Lesson learned. Very simple lang eh. Once na hindi mo na nai-enjoy yung process, hindi mo na ma-feel yung heart doon sa photos mo. And mawawala na doon yung intention mo. So, kailangan meron ka din mga projects na for you. Hindi naman necessarily na kailangan under the photography side or videography. Meron kang personal na... Kung personal, yes. yun yung magiging battery mo pag sumabak ka na ulit. Ganda. So, yun lang siguro yung mahirap siyang gawin right now sa current situation namin. Pero tatry namin like every month, meron kami mga personal projects na for us lang. Yun. Nice. And paano mo na-differentiate yung sarili mo bilang creative artist, creative photographer, and a business owner? Mas majority more on the creative director talaga eh. Parang art director talaga. Kasi minsan, kaya naman lumalapit sa iyo yung mga couple kasi they trust your vision. Tama. And the moment na connected sila sa iyo, doon mo na ibuhos yung mga naiisip mo for them. And you're gonna direct them, you're gonna guide them to your art din. Sa business side, sobrang simple lang din, parang lang din. For me, mas gusto ko lang, simple lang yung workflow. Soft copy lang, minsan wala nga kaming album eh. Very simple lang. And then yung pinaka business aspect namin is the slideshow. Yun yung number one asset namin sa studio namin. So, hindi pwedeng walang slideshow? Every time? Negotiable siya. Negotiable. Pero yun yung binebenta ko talaga. Okay. So, mas gusto mo yun kaysa sa album? Yes. Actually, di kami nag-o-offer ng album. Hindi kayo nag-o-offer. May time kung kailangan nila. First time ko makarinig ng gano'n. Di ba? Yun nga. Sige, Walang pag-usapan album. nga natin, walang album. Redirect lang namin sa suppliers. Pwede. Tapos binibigay nyo na lang yung edited files. Sila na bahala Mag-print, lahat. Galing. Pares pala tayo. Wala rin kami Wala album album, no? Ang hirap din i-print ko sa'yo eh. Wala Wala akong album? wala. Paano yun? Yung pangalan lang namin, Great Sundays, mukhang meron pero wala eh. Meron kaming album. Kailangan ba tanggalin? Hanggang ngayon, meron pa rin kayo? Oo, album. Kaya pala ang daming libro Ilang dito. kanta? Kaya nga. Ha? Ilang Ay, kanta? kang kanta? 8 eh. Walo. Oo. Ang gulo ha. Sinama niyo ako eh. Kaya ako din eh. Usually, guest lang tayo rito eh. Para kami nandun eh. Okay. Any last word? Advice mabibigay mo sa mga newbie and sa mga seasoned photographer na humahanga sa'yo? I-connect ko lang din dun sa last point natin. Kailangan imagine in one straight line, arrow up. Siyempre, pataas, pa-level up. But you need to set 2 expectation, 2 bars. One for you, the highest one, and one for the couple, which is your client. So, if you aim dun sa pinakamataas na bar, which is you, your expectation, di ba, very common sense lang na mas nabigay mo yung, or medyo mas above sa expectation ng client yung nabigay mo kasi you set the higher more pa. So always two bars lang. Don't settle for one expectation, which is the client, or kunyari nag-agree lang kayo dun sa isang expectation na yun. Always have a higher expectation, which is you, which is your art, your form. And then once you do that, I'm sure na mas ma-appreciate pa ng couple niya yung work na bibigay niyo. Ganda nun. Ibang klase yun. That's why he's our guest tonight. Yes. Tsaka kaya siya si Nico Studio. Dahil doon sa mindset niya.
May gusto ka bang i-promote, pasalamatan, batiin? Actually, salamat Monochrome, salamat everyone na nandito ngayon. It's a good challenge right now na conquer natin together. So, thank you everyone. Thank you din sa mga online viewers natin. Thank you sa time. Go na. And syempre, pahalo tayo guys. Monochrome signing off. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you.